Ang mga pinakamasaklap na kamatayan sa kasaysayan ng Biblia na siguradong magpapaisip sa iyo. Handa ka na bang pumasok sa isang misteryosong paglalakbay sa kasaysayan ng Biblia, kung saan ang buhay at kamatayan ay hindi laging ayon sa inaasahan? Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga kwento ng mga taong nagmataas laban sa Diyos, sumuway sa kanyang kalooban, at nauwi sa mga kamatayang hindi mo aakalaing posible. May mga namatay habang gumagawa lang ng tila inosenteng bagay. Meron ding nilamon ng uod dahil lang sa hindi nila kinilala ang kapangyarihan ng Diyos. Oo, ganito katindi ang ilan sa mga kwento sa Biblia, pero bawat isa sa kanila may dalang matinding warning, mga paalala na kahit libu-libong taon na ang lumipas, nananatili pa ring totoo at nakagugulat. Hindi ito basta listahan ng kamatayan. Ito ay mga kwentong may lalim, may kahulugan, at may aral na para sa ating lahat. Kung gusto mo ang ganitong klase ng content, ay huwag kalimutang like ang video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bago naming uploads. Tara, at ating alamin ang mga pinakamasaklap na kamatayan sa kasaysayan ng Biblia na siguradong magpapaisip sa iyo. Number 1. Asawa ni Lot. Isa ito sa mga pinakakakaiba at misteryosong kwento sa Lumang Tipan, ang biglaang pagkamatay ng asawa ni Lot at kung paanong sa isang iglap ay naging haligi siya ng asin. Makikita natin ang kwentong ito sa Genesis chapter 19, kung saan sa gitna ng pagbagsak ng mga lungsod ng Sodom at Gomorrah, si Lot, pamangkin ni Abraham, ay naninirahan noon sa Sodom kasama ang kanyang pamilya. Dahil sa sobrang kasamaan ng mga taong naroon, nagpasya ang Diyos na durugin ang mga syudad. Bago pa man mangyari ito, nagpadala siya ng mga anghel para bigyan ng warning si Lot at ang kanyang pamilya. Sumunod si Lot at ang kanyang mga anak na babae. Pero ang kanyang asawa, hindi nakatiis. Lumingon siya pabalik. At sa mismong sandaling iyon, naging haligi siya ng asin. Number 2. Nadab at Abihu. Isa sa mga pinakanakagugulat at misteryosong kwento sa Lumang Tipan ay ang sinapit ng dalawang anak ni Aaron, sina Nadab at Abihu. Makikita natin ang insidenteng ito sa chapter 10 ng Levitico. Itinalaga ng Diyos ang magkapatid na ito bilang mga pari, isang napakataas na tungkulin sa tabernakulo. Sila ang mga tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng bayan. Ngunit isang araw, gumawa sila ng isang bagay na labag sa malinaw na utos ng Diyos. Naghandog sila ng tinatawag na ibang uri ng apoy, isang handog na hindi iniutos ng Diyos. At ang nangyari, walang abiso, walang babala, bumuga ang apoy mula sa presensya ng Diyos at tinupok silang dalawa. Sa harap mismo ng altar, sila ay namatay. Number 3. Achan. Ang kwento ni Achan sa aklat ni Josue ay isang mabigat na paalala kung paanong ang kasalanan ng iisang tao ay maaaring magdala ng kapahamakan sa buong sambayanan. Si Achan ay mula sa lipi ni Huda, kasama ng mga Israelita sa panahong sinisimulan nilang sakupin ang lupang pangako sa pamumuno ni Josue. Pagkatapos ng kahangahangang tagumpay laban sa Jericho, malinaw ang bilin ng Diyos. Ang lahat ng kayamanang makukuha sa lungsod ay para sa kanya. Ang ilan ay dapat sunugin at ang natitiray ilaan sa kaba ng Panginoon. Pero sa kabila ng babalang ito, naakit si Achan sa yaman. Palihim niyang kinuha ang isang magarang kasuotang Babilonyo, 200 piraso ng pilak, at isang gintong baras na may bigat na 50 siklo. Itinago niya ang lahat ng ito sa ilalim ng lupa sa loob ng kanyang tolda, iniisip na walang makakaalam. Ngunit hindi nagtagal, lumitaw ang epekto ng kanyang lihim. Nang subukan ng Israel na salakayin ang maliit na lungsod ng Ai, sila ay biglaang natalo. 36 na sundalo ang napatay, isang kahihiyan matapos ang kanilang tagumpay sa Jericho. Dahil dito, lumapit si Josue sa Diyos at doon niya isiniwalat ang katotohanan, may kasalanan sa kampo. Sa pamamagitan ng sunod-sunod na pagpili ayon sa tribo, ang pagkakasala ay natunton at si Achan ang itinurong salarin. Ang parusa, matindi at marahas.
Si Achan, ang kanyang pamilya at lahat ng kanyang ari-arian ay dinala sa lambak ng Achor. Doon sila ay binato hanggang sa mamatay at sinunog. Number 4. Ananias at Safira. Ang kwento ni Ananias at Safira ay isa sa mga pinakanakagugulat na pangyayari sa Bagong Tipan. Makikita ito sa aklat ng mga gawa at nangyari ito noong mga unang araw ng iglesia, panahong sagana sa pagkakaisa, pagtutulungan at tapat na pagbabahagi ng bawat isa. Sa panahong ito, maraming mananampalataya ang kusang loob na ipinagbibili ang kanilang mga ari-arian at ang kabuuang halagang makukuha ay inihahandog nila sa mga apostol upang pantay-pantay na maipamahagi sa lahat ng nangangailangan. Hindi ito utos kundi gawa ng bukal na puso, isang patunay ng kanilang panibagong pananampalataya. Gaya ng iba, nagpasya rin sina Ananias at Safira na ipagbili ang kanilang lupa. Ngunit sa halip na ibigay ang lahat ng kita, nagtago sila ng bahagi nito at dinala lamang ang natitirang halaga sa mga apostol na parang iyon na ang buo. Nang iabot ni Ananias ang pera, hinarap siya ni Apostol Pedro na ginabayan ng banal na espiritu. Dito isinambit ni Pedro na ang kanyang kasalanan ay hindi dahil sa hindi niya ibinigay ang lahat ng pera, dahil nasa kanya naman ang karapatang magdesisyon tungkol dito, kundi dahil nagkunwari siya na ibinigay ang buong halaga. Matapos sabihin ito ni Pedro, biglang bumagsak si Ananias at namatay. Makalipas ang ilang oras, dumating si Safira na hindi alam ang sinapit ng kanyang asawa. Binigyan siya ni Pedro ng pagkakataong magsabi ng totoo, pero pinili pa rin niyang magkunwari at tulad ni Ananias, agad din siyang pumanaw sa harap ng lahat. Number 5. Uza. Ang kwento ni Uza na mababasa sa aklat ni Samuel at Kronika ay isa sa mga pinakakontrobersyal at palaisipang tagpo sa Lumang Tipan. Nangyari ito sa panahon ni Haring David sa gitna ng isang malaking pagdiriwang at matinding kagalakan ng buong bansa. Nagpasya si David na dalhin ang kaban ng tipan, ang pinakabanal na simbolo ng presensya ng Diyos, patungo sa Jerusalem. Isinakay ito sa isang bagong karo at sina Uza at kanyang kapatid na si Ahio ang nangangasiwa sa paglalakbay. Habang tinatahak nila ang daan, biglang natisod ang mga baka at tila muntik nang mahulog ang kaban mula sa karo. Sa isang iglap, marahil dala ng reflex, hinawakan ni Uza ang kaban ng tipan para ito'y saluhin. Ngunit sa halip na papuri, isang matinding galit mula sa Diyos ang bumagsak. Ayon sa Biblia, nagalit ang Panginoon kay Uza at siya'y agad na pinatay sa tabi ng kaban dahil sa kanyang kawalang galang. Para sa ilan, tila hindi makatarungan ang parusang ito. Hindi ba't gusto lamang ni Uza na protektahan ang kaban? Ngunit upang maunawaan ito, kailangang balikan ang mga tagubiling ibinigay ng Diyos tungkol sa kaban. Una, ipinag-utos ng Diyos na ang kaban ng tipan ay dapat dalhin ng mga Levita, gamit ang mga kahoy na kahanggat hindi ito kailanman sasayad sa mga kamay ng tao. Ipinagbabawal ang paghipo sa kaban kahit ng mga pari, maliban sa itinakdang ritual at kondisyon. Number 6. Haring Herodes Agripa. Ang kamatayan ni Haring Herodes Agripa, the first na mababasa sa aklat ng mga gawa, ay isang nakakikilabot na paalala kung gaano kalubha ang kapalit ng kayabangan at pag-agaw ng papuri na para lamang sa Diyos. Si Herodes Agripa ay apo ni Herodes the Great at namuno sa Judea sa bisa ng pagkakatalaga sa kanya ng Imperyong Romano. Ayon sa Biblia, nagkaroon siya ng alitan laban sa mga lungsod ng Tiro at Sidon na umaasa sa lupain ni Herodes para sa kanilang supply ng pagkain. Kaya't nagpadala ng kinatawa ng 2 lungsod upang makipagkasundo sa hari. Dumating ang araw ng pagpupulong. Suot ang kanyang maringgal na kasuotang panghari, umupo si Herodes sa trono at nagsalita sa harap ng madla. Ngunit habang nagsasalita siya, sumigaw ang mga tao sa matinding paghangang may halong pambobola. Ito'y tinig ng isang Diyos at hindi ng tao. Sa halip na itama ang mga tao o ibalik ang papuri sa Diyos, tinanggap ni Herodes ang kanilang pagpupuri na para bang siya ay tunay ngang Diyos. At sa mismong sandaling iyon,
kumilos ang Diyos. Ayon sa aklat ng mga gawa, agad siyang pinatay ng isang anghel ng Panginoon sapagkat hindi siya nagbigay ng papuri sa Diyos. Siya'y kinain ng mga uod at namatay. Number 7. Reyna Jezebel. Isa sa mga pinakamabangis at pinakakinatatakutang babae sa lumang tipan ay si Reyna Jezebel, isang kwento ng kapangyarihan, idolatriya at matinding paghuhukom mula sa Diyos. Matatagpuan ang kanyang kwento sa Aklat ng Mga Hari. Si Jezebel ay isang prinsesa mula sa Phoenicia na ikinasal kay Haring Ahab ng Israel. Kasabay ng kanilang kasal, dinala ni Jezebel ang pagsamba kay Baal, isang Diyos-Diyosan ng kanilang bayan. Ngunit hindi siya tumigil sa pribadong pagsamba. Sinikap niyang burahin ang pananampalataya sa tunay na Diyos ng Israel. Pinapatay niya ang mga propeta ng Panginoon at pinalitan ang sambahan ng mga altar ni Baal. Ngunit ang pinakakilabot niyang ginawa ay ang ipapatay si Naboth, isang inosenteng lalaking may sariling ubasan na nais kunin ni Ahab. Ginamit ni Jezebel ang kanyang kapangyarihan upang mag-imbento ng kasinungalingan laban kay Naboth. Siya'y inakusahan ng maling paratang at pinapatay para lamang maagaw ang kanyang lupa. Dahil dito, isinumpa siya ng Diyos sa pamamagitan ng propetang si Elias. Lalapain ng mga aso ang laman ni Jezebel. Lumipas ang mga taon. Dumating si Jehu, ang hinirang na hari sa lungsod ng Jezreel upang agawin ang trono. Nang marinig ito ni Jezebel, nag-ayos siya, naglagay ng kolorete at tumayo sa bintana ng palasyo. Tila ba hindi siya takot, bagkus nagpapakitang matapang pa rin. Ngunit sa utos ni Jehu, itinulak siya ng mga eunuko mula sa bintana. Bumagsak siya sa lupa at nayanig ng mga kabayo ang kanyang katawan. Nang inutusan ni Jehu na siya'y ilibing sapagkat siya'y anak ng hari, wika niya, isang nakakakilabot na tanawin ang bumungad. Bungo na lamang paa at mga kamay ni Jezebel ang natira. Ang lahat ng iba pa ay kinain ng mga aso tulad ng propesiya ni Elias. Ang mga kamatayang ito, kakaiba, kahindik-hindik at minsan ay mahirap unawain, ay hindi lang basta mga kwento ng paghatol. Ang mga ito ay salamin ng mas malalim na katotohanan, na ang Diyos ay banal, makatarungan at hindi maaaring lukohin. Sa bawat pagkamatay may babala, sa bawat hatol may paalala, at sa bawat kwento ng pagkawasak may imbitasyon sa pagsisisi. Hindi ito tungkol sa simpleng takot, kundi paggalang sa Diyos na may hawak ng ating hininga. Minsan iniisip natin na maliit lang ang kasalanan, isang kasinungalingan, isang lihim na pagnanasa, o isang paglapastangan na walang nakakakita. Pero ang mga kwentong ito ay sumisigaw ng katotohanan. Walang natatago sa mata ng Diyos. At bawat gawain, mabuti man o masama, ay may kabayaran. Kaya kaibigan, habang may hininga pa tayo, habang bukas pa ang langit sa habag, at habang tayo'y may pagkakataon pang lumapit, piliin natin ang pagsunod, piliin natin ang kabanalan, at higit sa lahat, piliin natin ang Diyos.